the 677 mid-year sale. Tunghayan natin ngayong gabi ang ating mga maiinit na balita. Mascara Festival sa Bacolod extended hanggang Oktubre 31 dahil sa bagyo. Mayor Albi Benitez maglalaan ng 2 milyong piso para sa food coupons. Dating Pangulong Duterte humarap sa imbestigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Sa balitang pandaigdig, isang malagim na pambobomba ang naganap sa Iran ngayong araw na nagdulot ng malaking pinsala sa mga komunidad at ikinasawi ng maraming sibilyan. Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin sa lokal na balita. Matapos ang matagumpay na selebrasyon ng Mascara Festival sa Bacolod City, inanunsyo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na i-extend pa ang pagbubukas ng festival sites hanggang Oktubre 31, 2024. Para sa kabuang pahayag, narito si Marjorie Gilaran magbabalita. Marjorie? Yes, Juela. Inanunsyo nga ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na i-extend pa ang pagbubukas ng festival sites hanggang sa October 31, 2024. Ito ay upang mabigyan ng karagdagang oras ang mga tao na magibahagi sa kasiyahan lalo na't naaantala ang ilang aktibidad dahil sa bagyo. For us to enjoy the festivities that was dampened by the sudden interruption of the typhoon, we will continue the festivities up to October 31. Ayon kay Mayor Benitez, maraming atraksyon ang kinailangang kansilahin dahil sa hindi inaasahang pagdating ng bagyo. Gayunpaman, marami pa rin ang gustong magpatuloy sa pagdiriwang lalo na sa mga food court sa mga pangunahing festival sites. Bilang bahagi ng ekstensyon, nananatiling bukas sa mga food stalls at booths sa Bacolod Public Plaza, NGC at Upper East hanggang sa October 31. At para mas lalo pang buhayin ang selebrasyon, maglalaan si Mayor Benitez ng 2 milyong piso bilang donasyon para sa mga food coupons na maaaring gamitin 2 million pesos worth of food stamps, food vouchers para maka-participate o para mahatagan ang aton nga mga food kiosk sang mas madamo nga Ang donasyong ito ay inaasahang makakatulong upang mas maraming produkto ang may handa at maibenta ng mga vendor para sa mga bisita. Balik sa iyo, Joella. Maraming salamat, Marjorie. Punta naman tayo ngayon sa balitaan kaugnay sa pagdinig ng Senado sa ASEAN War on Drugs ng Duterte Administration. Para sa pagbabalita, narito si Kets Olavia. Kat? Pinanindigan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang kanyang war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan. Bago pa umpisahan ang investigasyon ng Senate ng Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs, nagrally na ang mga kritiko at mga biktima ng extrajudicial killing sa labas ng Senado. Pagdating nito, aniya ready to fight na ang dating Pangulo. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Pero aniya, hindi patayan ang war on drugs. About protecting the innocent and the defenseless. Pero sa isang payag, taas ang kinontrata ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ng dating Pangulo. Makikita ito umano sa record ng PNP na nakamit ni Aniya ang kapayapaan sa bansa na hindi binaliwala ang due process at karapatang pantao. Dagdag ni Bersamin, mali ang impormasyon ng dating Pangulo sa raid sa San Miguel, Manila. Sa huli, iginiit ni Bersamin na mas ligtas at positibo ang kinabukasan ng bansa sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balik sa iyo, Joella. Maraming salamat, Kets. At para sa huling balita, sa balitaang pandaigdig, isang malagim na pambobomba ang naganap sa Iran ngayong araw na nagdulot ng malaking pinsala sa mga komunidad at ikinsawi ng maraming sibilyan. Ang naturang insidente ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan lalo na sa mga kalapit na bansa na tumutulong sa pagsisikap para sa kapayapaan sa rehiyon.
Para sa kabuuang pahayag, narito si Iren magbabalita. Iren? Ayon sa mga otoridad ng Iran, kasalukuyang silang nagsasagawa ng malalimang investigasyon upang matukoy ang mga posibleng nasa likod ng naturang atake. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את... Sa isang pahayag, sinabi ng Iranian Interior Minister na ang pambobomba ay itinuturing na isang teroristang atake. Kaya, patuloy nating babantayan ang mga sitwasyong ito at ang mga susunod na hakbang ng mga pagdaigdigang lider sa pagharap ng isyu ng terorismo at seguridad. Balik sa iyo, Joel. Maraming salamat, Iren. At iyan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong gabi. Lagi nating tandaan na sa bawat kwento, may matutuklasan at may makukuhang natutunan. Ito ang Caroline News Network. Ako si Joel Elaine Castillo. Ako si Marjorie Gilaran. At ako naman, si Kets Olavia. At ako si Iren Sayon. Magandang gabi.